Okay yan. Recording na ako. Okay. So, now, for today guys, tutuloy lang natin yung mga pinag-aaralan natin last week. Although, advance na tayo, para tutuloy-tuloy na natin. Gagawin natin ngayon, agenda natin for today. Magki-clean tayo ng table, magka-calculate, magpi-filter. Again, tuturuan ko kayo mag-filter, magki-clean, magpi-pivot. So, introduce ng pivot. Then, probably next week, pivot pa rin plus chart. So, after nun, so, di ba, wala ako ng 9, or basta 9 ba yun? Basta wala ako ng 9. Yung pagbalik ng 16, punta doon, gagawa tayo ng sariling, ako na yung gagawa na ako ng sariling project para at least meron na kayo. Pero, sure, try ko na this week siguro by Friday, bibigay ko na, or by next Saturday, bibigay ko na yung kanya-kanya ng data. So, sa data nyo, ang laman nun, mga ganito rin. So, may data, ganito. So, kaya to people, province, city, tapos sabay, ayan, kaya orders, tapos ganyan. Tapos, sa akin, na mangyayari, combination yun. Parang, for example, yung order, tapos yung number of transportation, tapos i-combine nyo yun. Kailangan magkaroon ng meaningful insights sa data. So, parang hindi yung tulad ng ganito lang, nakikita mo na ganyan. Ano ibig sabihin yan? Kung titignan mo, sir, sa Cavite, sa province ng Cavite, specific sa Bacoor, may population po na ganito. Tapos yung growth rate nila is ganito. Growth rate is per year. Parang ganon. Ganun yung dating. So, ayun lang yung parang, ano niya, sino tong papasok? View na natin papasokin na natin para dire-diretso tayo. Ay, nawala. Ayun. Ayan. Okay. So, ayun guys, yung mga gagawin natin. So, gagawin natin, lagyan natin ng meaningful insights. So, ngayon, ito yung mga steps para gagawin. So, may table ako. So, tingnan nyo muna may table ako una. Ito yung akong table. Yung table ko una, obviously, ito yung column. Column header. Header. Tandaan nyo, header. Ngayon, nakakalito siyang tignan. Bakit? Una, sir, kapantay kasi nung next na, ito yung unang data Sabi, sa Metro Manila, specific sa Manila, may ganitong population noong 2022 kasi ito po yung growth rate. Yan yung nangyari. Tapos, sir, may Metro Manila. So, kung napapansin mo, ganyan siya. Tama. So, ano yung mga dapat nating gawin or ano yung mga dapat nating ayusin para sa mga ganyan? Okay, so, pinapasok ko lang yung mga. Tapos, ito yung una Next, sa sheet 3 or lipat ko lang para, ayan, sheet 2 dapat dito. Sheet 4 doon. Okay. Sa sheet 2, ayun, medyo maayos naman tignan. Okay, ito, sorry. Ito, baliktad tayo, baliktad. Lipat ko lang Lipat ko lang to. Ito, sheet 2. Sheet 2, ito naman. Okay, walang parang box. No, parang ganito, no? Napansin nyo dito, may box ba? Wala din box. Ito, walang box. Ito, may box Ito, maganda tignan. Tapos ito rin, may box, maganda tignan. Okay, I mean, sa what the box, parang kunyari A, tapos kanya sabi ko, lagyan ko ng box. Ito, diba sabi ko sa inyo, lagyan natin ng box, ito yung border. Ayun yung tsura niya, ayun yung sinasabi ko. So, ito, wala pa yan Kumbaga, yung default ng Excel yan Okay? So, again, kung titignan nyo yung mga data natin, meron tayong 4 na data dito. Papakita ko sa inyo yung mga nagagawin natin, yung mga common na gagawin. Tapos sa inyo na magdadagdag Kayo na magdadagdag ng idea. Ano yung gusto nyo malaman? Kasi in real world guys, bibigyan ka ng ganito lang data. Ganito lang as is ganito. So ito, madali lang to kasi 4 na column. Sa real world, hanggang dito yan. Aabot yan hanggang dito. Tapos, kinakailangan mong bumaba. Yung parang yung rows niya, yung number of column nasa 100 meaning 100 yung header. Tapos yung sa ilalim, dami rin. Parang yung rows niya o yung number of data, kunyari 1,000, 10 million, mga ganon. So, sa project nyo, 1,000 plus talaga yung bibigay ko. Minsan 3,000 plus na data. So, mas maganda ma-expose kayo sa ganon. So, mapapansin, sir, ba't yung example mo maliit lang? Ay, kasi guys, tatagal tayo sa ganon. Kaya nga yung magiging project. So, ganito pa mangyari guys Sa project nyo or sa mismong parang gagawin nyo, kasi yun yung malaki sa percentage na gagawin talaga natin, yung ipe-percent saka yung ginawa nyo, is ang mangyayari guys is ibibigay ko siya, ang target ko talaga bibigay ko siya first week of May or yung nga bago by next week, mabibigay ko na para nauumpisahan nyo na. Kumbaga, meron ka na idea, ano ba laman ng data ko? Para saan to? Tapos walang tampuhan, walang ganito walang tampuhan. So, ganito mangyayari, magbubunutan pa rin naman kayo or something na magchat ako sa GC, yung mga inassign kong leader na for example, Matthew, pili ka na number 1 to 6. Pinili Matthew 7. Pinili ni Matthew 3.
Tapos pinili ni Castro, ni Doptante, 1. Pinili ni Elmer, 2. Pinili na ganito. Tapos, nung bigla kong nilabas, okay, 1, ito yung data. 2, ito yung data. 3, ito yung data. Tapos, kanya-kanya na kayong download. Tapos, kayo na bahala. So, magbibigay lang ako ng gusto kong makita. Again, magbibigay ako ng insight ko na gusto kong makita. Pero, mas maganda magdagdag kayo sa gusto nyong ipakita. Ulitin ko, may gusto akong makita, pero dapat meron kayong maidagdag na makikita pa. Okay, tapos another, tuturuan ko kayo para maghanap ng mga pwede nyong gayahin na visual or specific. Kasi ganito isipin nyo, isipin mo na kumpanya mo yan. Parang may kumpanya ka, parang for example, usapan dito sa province. So isipin mo, ako si Pilipinas. So ano gagawin ko? Gagawa ako ng mapa. 'Di ba? Yung ano ko, yung Excel ko o yung dashboard ko, may mapa na kung saan pag click ko yung Metro Manila, zoom sa Metro Manila. Tapos papakita ko yung population. Ganun yung gusto, ganun yung mangyayari dapat natin. Okay? So again, hindi man sobrang interactive to the point na ano siya, pero at least magagamit nyo. Okay, so again, balik tayo ngayon sa today. Since hindi nyo pa alam yung mga gagawin, hindi nyo pa alam. So yung mga formula last week, yung mga pinagagawa, magagamit yun, pero lahat yan kasi ma-update. Kumbaga ano na lang kumbaga mas may experience mo, mas magagawa mo pag na-experience mong gawin. Okay? So now, umpusahan natin dito sa population or dito sa province. So kung napansin nyo, gaya nga sabi ko, wala siyang parang ganito. So kunyari, pag ganito lang ako, kunyari pag dito ka nag-click, sinelect all mo, select lahat yung buong Excel. Pero pansin nyo, pag pumindot ako sa loob ng data, sinelect ko, or control A pinindot ko, control A ko, tapos ginanto ko. Nagka-table na. Okay. Tapos, siyempre, medyo pangit tignan. Paano pangit tignan? Nasagad na sagad. I mean, nakikita niyo ba yung idea? Sagad na sagad, and like dito, ito, tingnan mo na, dito siya. May puwang ako dito. Kumbaga, pwede ako maglagay. Another to, ito, may sagad din to. Ito, sagad din. So, ako gusto ko, kunyari ako tinatanong, pwede ko siya lagyan. So, pwede nyo gantuhin. So, click po yung column A, insert ka ng ganyan. Magkakaroon ng ganyan. Okay, tapos, click mo yung row 1, insert ka ulit. At least gumigitna na. Kunyari, kung gusto mo pa, ganyan. Ayan. So, kunyari, in between, gusto ko magdagdag ng column. O kunyari, aside sa population, gusto ko makita yung, kunyari may number. Kunyari dito, kunyari gusto ko magdagdag in between sa population saka sa growth. So, lalagyan ko dito ng ganito, insert. Insert ka, magkakaroon ng ganyan na table. Okay, so kanya na lalagyan ko ng title. Kunyari, percentage. Percentage of growth rate. So, meron na ako. So, meron na akong column. Tapos, ako nalalagyan ng calculation, something. So, parang calculation. So, parang kunyari, ito growth rate. So, ang gagawin ko, yung growth rate equal, growth rate dito, times ko sa 100. Or, gagawin ko na lang, equal ko to dito. Tapos, gagawin kong percentage. Yan. Tapos, dalawa kong, yan. Tapos, drag ko lang lahat. Meron na lahat. Okay, again, yun yung assuming. Pero again, remove ko muna, tanggalin ko muna kasi hindi naman yan pa yung ano natin. Now, next, balik tayo dito. So, yun nga, sabi ko, pwede ka mag-insert. Pwede ka mag-insert in between. Pwede ka rin mag-insert in between dito. Kunyari, gusto ko mag-insert ng blank. May nakalimutan ka. Kunyari, Davao. Nakalimutan mo si Davao. Or kung ano man yan. Davao del Sur daw. Tapos, di ko alam nagsasuggest Ayan, Digos City, tapos assuming, assuming na, yan. Tapos yung birth rate, 0.003. Yan. Pwede ako nagdagdag. Nakapagdagdag ako. Pero again, kidding aside, tanggalin ko yan kasi hindi naman talaga sa actual data. Next, kung napapansin nyo, ayun, ito alam ko, ito yung header Okay, so alam ko sila yung mga header. So, pwede ko kasing lagyan ng ganito na. Okay, lalagyan ko na lang kulay. Kunyari, lagyan ko ng blue. Okay, okay na ako, naka-blue. Tapos, kunyari, sir, gusto ko po siyang i-upper. So, meron dito, click, hindi ko sure kung lahat merong ganito. Or, meron dito yung upper. Ay, wala dito yung upper pala. Joke lang. So, parang, kung gusto mo siya i-upper, alam nyo na yun, yung parang equals upper. Ay, mali ako spelling. Ganyan, close. Upper. Okay, so hindi ko sure kung nakaka-copy sa lahat
Okay, hindi nakaka-copy. Nung kinopy ko, na-copy, province lahat. Okay, so ang gagawin ko, upper ko to lahat. Kung ganyan lang, kung gusto nyo lang ha. Again, nasa sa inyo na yan, yung discarte nyo sa mga gagawin nyo dyan. So ako, ganito lang ako, okay na ako, yan ay header ko eh. Tapos, gigitna ako na lang. Okay, gitna ako. Ganyan ko, yan. Para medyo okay tignan. Okay, so ayan na yan. So may problem pa. Yung sa data sa loob, may blue, so kunyari nag-filtering ka, malilito ka. Parang, uy, ano to? Ano ba ito ba yung header? Kumbaga kahit sabihin mong, sir, by default naman, nasa taas lagi yung header eh. Pero hindi kasi lahat naiintindihan yung ganun, guys. Again, ang pine-present nyo is yung data. So, kung ipe-present nyo siya sa data, as is ganito na para maganda tignan. Ayun o, ganyan tignan na. Kumbaga, ito na yung header ko, ito na yung call, ito na yung mga laman ko. So, again, dito, ang gagawin ko, so, copy ko to, yan na, ship pa. Again, paano ko sineselect? Kunyari, nag-click ako ng cell na to, diin ko yung ship, dinidiin ko yung ship, to the right, tapos papunta sa baba. Ayun, medyo tedious, 'di ba? Medyo mahaba. Pwedeng ganito. So, 'di ba parang kunya, shift papunta diyan. Yan medyo okay pa. Paano kung ang dami? Paano mo ma-select 'yun? Tagang tiyaga, right, to the right, to the right, to the right. 'Di ba ang tagal? So, ganito gawin nyo. Click mo tong Metro Manila, control, shift, tapos control, shift, hold nyo 'yon, punta diyan, sumagad. Tama? Tapos gusto kong pumunta sa baba. Control Shift down. Sinagad niya. Utin ko ha. Pinindot ko is Control Shift. Ulit ha. Control plus Shift. Nakadiin. Okay. Control Shift. So, again, ayun ako. Control. So, again, control. Kunyari, ganito ginawa ko, no? Sabi ko, Control Shift to the right. Tapos hanggang baba. So, meron na ako. Tapos, ang gagawin ko, ayusin ko na ngayon. So, ngayon, gusto ko, kunyari, Cambria. Mahilig ako sa Cambria eh. Yan. Tapos, bababaan ko yung font. Kunyari, gusto ko lang sila maging 14. Okay, then, alam ko, meron pang mga ganito, naka-bold. So, remove ko yan. Balik kong ganyan, or ganyan. Okay, then another, lahat kasi, sir, may kulay pa. Ito yun. Tatanggalin ko. Ayan. Ano napansin nyo? Mais na siya. Ay, sorry. Control, ano ko to? Control. Lagay ko lang dito. Ayan, para may shortcut kayo. Okay, ulit ko lang ha. To, Control Shift, papunta doon. Control Shift, papunta doon. Tapos yung kulay, re-remove ko. Ayan, medyo okay na. Tama. So again ha, pinapatuturuan ko kayo na magiging diskarte nyo sa gagawin nyo. Next, hindi ko naiintindihan ano yung number na to. Tama. Okay, alam nyo, ito yung number. Pero ikaw, kunyari, malayuan, babasahin mo. Alam mo agad na 1.7 million yan? Hindi, di ba? Yung iba, isipin 178,000. Tama, kahit kunyari, yung iba, lalo yung mga malalabo mata, basa niyan, 178,000. Yun pala, 1.7 million. So, ano gagawin nyo para maayos siya? So, ganun ulit. So, pwede natin gawin yung ganito. Parang, ganito, click ko yan. Lalabas na ganyan. So, tapos, dahil population to, again, hindi siya pera. Population siya. So, dapat i-remove mo yung part na yun. Yan, dapat ganyan lang. So, alam ko na 1.780 million, 1.780,148 yung population niya. Pero, syempre, yung gagawin, sir, isa-isahin ko po lahat yan. Ganun gagawin ko. Hindi. So, ganun ulit. So, ayan ha. Balik ko lang ha. Binabalik ko lang guys. Yan. Click mo to. Ganun ulit. Tapos, Control, Shift. Again ha. Pumik ako dito. Control, Shift. Yung laging gamit. Punta sa baba. Okay. Tapos, ayusin nyo dito. Okay, nice na. Ngayon, dahil nagkaroon ng 0, dahil population, wala kasing taong decimal, guys. Tandaan nyo ha, walang taong decimal. Kung pera yan, pwede. Pero dahil walang taong decimal, ganito. So, remove nyo yung ganyan. So, walang taong decimal. So, medyo okay na to. Okay? Next, may growth rate ako. Okay, so again, understandable, ito po yung growth rate niya. Ngayon, gusto kong malaman ilan yung percentage or gusto kong magkadagdag dito. Gusto kong magdagdag dito lang. Ganyan. Or sorry, hindi na pala no. Hindi mo na actually, wag kang magdadagdag ng ganito ha. Wag kang i-insert ng ganyan. Although nagkaroon ng kulay para magdagdag para sa kanyan. Pero imagine nyo guys, nasa dulo ka nung column. Nasa dulong part ka nung nasa rightmost ka. Tapos, pwede ka na dito magdagdag. For example, yung actual percentage. Ganyan, actual percentage. Ayun, kusa naman siyang umusunod eh. Ayan, tapos, ang gagawin ko ito, equal ko dito. Equal ko, again actual percentage. Pwedeng ganito yung dalawang diskarte. Diba, sabi ko sa'yo sa pa-formula. Equal, ito, tapos times 100. Ayan siya, 1.05. Tapos gagawin. Kaso, ang program naging 105%. So, wag yung ganon. So, ganito gawin nyo.
equal, tapat dito, tapos, enter lang. Ay, naka-percentage pala. Balik ko lang ha, sorry, naka-percentage yan eh. Ayan, wala na. Okay, equal, ito, equal ko lang. Ginaya ko lang. Okay, pero, lalagyan ko ng ganito. Tapos, dagdagan ko. Okay, so alam ko na 1.05 yan kasi di ba move na ganun. Tapos, drag nyo na lang pababa. Ayun na siya. Okay, next. Ang problem, hindi siya katulad ng font na ito. No, tama, hindi siya katulad ng font. So, gusto kong magaya yung font nila. Paano yon? Punta ka dito sa part na to, click mo tong parang paint na to, tong paint. Format paint, ibig sabihin, ginagaya ko kung ano format niya ito. So, lalagay ko hanggang dito. Ayan, so ayun, ginaya niya pa, so hindi ko pa kasi naayos. Yan, so ginagaya niya na. Tapos, ganun ulit. Shift, Control Shift pababa. So, Control Shift pababa. Tapos, gawin ko na to. Tapos, move ko ng dalawa. Hindi siya nagmo-move. Mag-move ba to ng dalawa? Bakit hindi nagmo-move na naman? Ano nag-lock? Nag-lock siguro. Lang ha. Kalang ha. Percentage. Oh, ba't di nagmo-move? Bakit ka hindi nagmo-move na naman? Baliktad pala. Sorry. Ayun na pala. Ayan, ulit ko lang ha. Okay. So, ganun ulit. So, format painter. Copy ko to. Although ginaya niya yung pagkaka-paint sa lahat. Okay, tapos Control Shift Select. Tapos gagawin kong percentage. Tapos move ko ng 2 decimal. Ayan, so may percentage na ako. May decimal na ako. Okay, another. Pwede ka magdagdag dito. Kunyari, ito percentage. Lalagay ako ng format table or format table as, or joke ko lang dito. Format table, data bars. Tapos gradient fill. Tapos, pwede ko yung i-manage rule. So, i-manage rule ko to na parang, ang gagawin ko, i-edit ko yung rule pag lalagyan ko ng value. Parang pwede ka maglagay dito ng value eh. Parang, for example, show bar only. Pwedeng ganyan. Yan nga, pag ganyan. Ganyan lang siya. Ibig sabihin, the more na mas makulay, kunyari, pag binaba ko yan. Yan. Kung napansin nyo, no? Ayan, may table siya na ganyan. Yan ang itsura niya. Gradient fill. Pero, wag natin, ano yun, medyo pangit pag dyan eh. Dito natin gawin. So, equal natin ulit. So, again gagahin ko. Ito yung data bars. Kunyari, bar, data bars. Yan. Tapos, anong gagawin dito para makita? So, ito, sabi ko, gusto mo makita na wala. So, gantuin mo. Okay. Tapos, equal, gagahin ko lang ulit to. Equal ko lang muna. Okay, ginagaya ko lang. Tapos, format table, data bars, pili ka. Kunyari, gusto ko pula. Okay, tapos, balik ulit doon. Manage rule, kasi bumalik ka doon. Manage rule, tapos, edit rule, tapos, show bar only. Ayan, ganyan. Okay. Tapos, pababa mo na. Click, drop down mo na pababa. Ayan. So, at least meron akong color na ganyan. Tapos, ayun, wala lang siyang box. Lagyan nyo ng box. So, gusto ko lagyan ng box. Ay, di ko na control down. Sorry. Di ko na control down. Tapos, ganyan. Ayan. Okay. So, ayan. May tsura ako. So, meron akong percentage, may growth bar, and something. Okay, so again hoping naiintindihan niyo yung ginagawa. Kinlin ko, naglagay ako ng certain operation, specifically percentage, tapos population sa dahil quantity to, again pag tao ang pinag-uusapan, wala dapat decimal. Pero kung kunyari quantity, assuming may mga tinatanggap kasi tayong quantity, for example, 2.2 kilogram, pwede yon. 2.2 millimeter, 1.71 millimeter, pwede yon, yung mga may decimal. Pero pag usapang tao, kunyari, hayop, kahit hayop pa yan, so, kunyari yung mga nabubuhay or something, alam mo yung imposible kang makakita ng kalahating tao. Unless talaga kinalahati. Pero hindi kasi yun usapang population to guys eh. Okay, so again, tandaan yan. So, yung pag-clean, paglagay. So, again, mas presentable tignan sa mga tao to. Yung mga ganito. Okay, so next. So, na-clean ko siya. So, maayos na. Meron akong ganyan. Next natin gagawin is, siyempre, gusto ko makita yung actual growth rate. So, yung growth rate na to is parang feeling ko per day to. Hindi ko sure kung walang nakalagay kasi kung growth day. So, dadagdag ulit ako dito. Kunyari, o dito ako magdadagdag. Siguro dito, bago yung data bars. Siguro dito. Insert. Ayan. So, kunyari, growth rate, growth per day. Growth per day. Yan. So, ayan, natakpan ulit. So, lagyan ko ganyan.
So, ang gagawin ko, yung actual na to, imumultiply ko to mismo. Gusto ko kasi malaman actual times dito sa part na yan. Kasi growth rate yan eh. Okay, so ibig sabihin, per year, or sorry, baka per year yun. Kasi imposible, grabe naman kung kada araw, may pinapanganak na ganyan. 0.55. So, ayan na. So, sorry, ibig sabihin, may 0.55. Ibig sabihin, approximate siya kasi may decimal to eh. So, ngayon, gagawin kong ganyan. So, sabi nila, so per year, may nabubuhay na, may growth per, parang yung population is, although population naman to, parang per year nadadagdagan to ng ganito. So, parang yung, every year, nadadagdagan sila ng population na ganyan. Every year, ito, sa Metro Manila, sa Quezon City specific. Now, ngayon, gusto ko ngayon magkaroon ng summary. Paano summary? Dito na papasok yung filtering. So, again ito, growth per year yan. Ang ginawa ko, minultiply ko lang minultiply ko lang to dito. Sir, paano mo nalaman na minumultiply? Tignan nyo na lang guys, depende yan Ako kasi, kunyari, alam ko population. Gusto ko yung growth per year. Siyempre, mumultiply ko siya dun sa percentage. Ngayon, iba-ibang klase yan. For example, sa investment. So, kunyari sa dollars, assuming may amount ng dollars dyan, nakadepende dun sa exchange rate ng dollars per day. So, nakita mo yung peso niya, amount in peso niya, or sorry, yung dollars niya is $712. Yung exchange ng $1 is, kunyari, 60 pesos. So, multiply mo yun sa 60 pesos. Nag-iiba yun, indirectly. Okay, again kanya-kanya yan. So, ngayon, balik muna tayo dito ulit. So, ayun. So, nagawa ko to, na-clean ko siya. So, medyo presentable na. Tama, no? Medyo presentable na. So, at least pag present mo, uy, ang ganda. Ayos yung table mo, So, ngayon, next is, pwede tayong mag-filter. So, punta tayo sa data. Ito sa taas, Ito nakita nyo kanina, sa home, sa conditional formatting, tas dito. Pwede ako pumunta sa data. Yan, nakita yung data. Ngayon, hinighlight ko to. Okay, dito sa taas ako pumunta, yung data na yan. Pag-click mo yung filter, yan, lumabas na ganyan. May nakikita kayong ganyan, diba? Parang may arrow. Ibig sabihin, yung arrow na yan, guys, ayusin ko lang yung ating copy ko to. Select all ko. Yan, para maayos tignan. Silitan natin konti para para makita na lahat. Yan. So, ngayon, meron akong filter. So, para saan yung pag-filter? Anong ginawa na, sir? Kasi gusto ko i-filter to Kunyari, ilan yung population ng Metro Manila? Gusto ko malaman, ilan yung population ng Metro Manila? So, gagawin ko, may filter ko to, ganito. So, pag nakita yung arrow, pag click mo yan, merong option dyan. Lahat nandiyan dyan. So, ang gawin mo, pwedeng ganito Pwede ka mag-search. Kunyari, sabi ko, Metro Manila. Enter mo. Ayan na. So, may dalawang city sa Metro Manila. Dalawa lang. Ito yun. Kaso, ano gagawin mo? Gusto ko kasi malaman yung total nila Again gusto ko malaman yung total population nila. So, ibig sabihin, ang gagawin ko, ay isasum ko pa to. Parang i-add ko pa. So, parang gawin kunyari, equals, eto, plus, eto po, ganyan. So, 4 million. Ganun mangyayari. Tama? Kaso, kunyari, binago ko to. Assuming guys, kunyari, dinagdagan ko Batangas. Natakpan. Natabunan yung nasa ilalim. Nag-gets nyo? So, okay, na-clear ko lang ulit yung filter. Okay, tapos yun, meron tayong meron pala, sorry, hindi ko napansin to. Copy ko lang ulit select all ko. May pansin nyo, meron naka italic. So, hindi lahat naka, So, italic, remove. Yan. So, yun, wala nang italic. Wala nang naka-italic. Okay, so okay na yan. So, yun, ganun ulit Balik. Sabi ko, ganito. Gusto ko yung Metro Manila. Ganyan. Gusto ko yung total. So, hindi mo alam kung nasaan. Tama. So, ganito gawin nyo, guys. Para makita nyo, or para maging yan, so, gawin nyo dito, sa taas ka maglagay. Equals, tapos, ang gagawin nyo, subtotal. Again, ito yung subtotal. Subtotal, 9, tapos, lagay mo dito. Again, subtotal, open parenthesis, 9, tapos ganito, Control-Shift, down, tapos saka mo i-close. Ayan. Ito, again D4 to D9. Okay, tas enter. Ayan. So, ngayon, tas saka mo ito i-adjust. Gagawin ko Cambria. Tapos yung natin is naka 14, tapos naka ganito, syempre. Yan. Ngayon, tingnan nyo. Yung subtotal na, ano purpose niyan? Kunyari, lagyan ko lang amount, total population. Population
Population per province. Province, sorry. Province. Hindi ko maano yung spelling. Yan. Okay, so ibig sabihin, population per province. Ito yan. So ngayon, tignan yung gagawin. Kaya binago ko to. Sabi ko, Metro Manila. Masasagot ko. Nagbabago. So, dynamic siya. Kaya sabi ko, gusto ko Quezon City lang. Ilan sa Quezon City? Same ba? 'Di ba same na same ng value. Okay, tapos ayun nga, balik natin dito, no, tanggalin yung, yan. So, ayun, ulit ko lang. So, tanggalin ko to, re-remove ko to yung clear filter. Clear ko yung filter. Gusto ko, kunyari, Cavite. Sir, saan po galing yung 9? Ano yun? Formula lang siya. Parang ibig sabihin, subtotal, pag nilagay ko yung 9, ibig sabihin, isasum niya lahat nung pinibase sa filter. Meron pa yun, 8, 7, something. Alam ko may product, may multiplication, may multiply, may division, may ganito. So, sa akin kasi, lagi mo multiply or something. I-explore nyo na lang ano yung meron sa subtotal. Sika lang try ko hanapin. So, hindi ko nakalimutan ko na pa yung mga meron kay subtotal eh. Hindi ko na maalala. Pero, ano na lang, explore nyo na lang kung ano yung mga meron ha. Para mabilis-bilis tayo. So, sa akin kasi, dahil nag-add lang ako, subtotal ay ginagamit ko. Okay? So, again, ganun ulit. Filter ko to. So, pwede ka mag-select. Kunyari, gusto ko sa Iloilo. Ilan ba yan? Okay. Tapos, kunyari, gusto ko Batangas. Sama ko kasama yung Batangas. So, ilan yung total na ito Batangas sa Iloilo? Ayan sila. Okay, ayun yung napipilter niya. Tapos, napansin nyo, nag-a-adjust din to lahat. Tama. Nag-a-adjust. Sinusunod to. Kung napansin nyo, hindi parang ayan, nagbabago. Nagbabago to. Sumusunod to kung sino yung data bar. Kung pinili ko si Bukidnon lang, ayan, susunod lahat yan. Pati yung bars niya. Okay? Pati yung percentage niya. Ayun yung nagagawa nito, nung part na yan. So, ayan maganda tong may filter na ganyan. Okay? Kasi for example, sabi, ang assignment, gusto kong i-filter mo, gusto kong malaman yung growth per year nung Cebu sa Pangasinan. Gusto ko malaman yung sum nung growth per year nung Cebu sa Pangasinan. So, gusto ko growth per year, di ba? So, gagawin ko, magdadagdag din ako dito. Subtotal, tapos 9. Tapos ganun ulit. Click mo dito, comma. Tapos, click mo dito, Control Shift, baba. Tapos, close nyo yung formula. Enter. Okay, tapos kunin mo lang yung format nito para mag-same. Okay, yan, same na. Okay, nakatotal na ganyan. So, again, sabi ko, gusto ko yung Cebu sa Pangasinan. So, click, select all. Unselect mo Pag na, automatic kasi by default, naka-select all yan. So, unselect all mo, hanapin mo si Cebu. Tapos, sino? Sino yung sabi ko? Si Pangasinan. Sabi ko, ayan, Pangasinan. Ayan. So, ayan, meron growth per year. So, alam ko sagot na, sir, meron pong 25,744 per year na nadadagdag kay Cebu and Pangasinan. Tama. So, at least, kaya mo akong sagutin by something. Sabi ko, ilang percentage yun? Sinabi ko, ilang percentage yun? So, ayun, balik natin. So, sa percentage, ganoon lang ulit, subtotal. To kahit naka-filter ako, okay lang. Ito yung kagandahan ng subtotal. Gumagana si subtotal kahit naka-filter ka na. Kunyari, yan. Tapos 9. Tapos, select. Yan. Yan. Tapos, i-percentage mo na lang. Yan. So, kunyari, unfilter ko yan. Yan yun. O, diba? Nagbabago siya. Ewan ko lang. Sorry baka hindi. Sorry, wag. G12 to G, ano lang to eh. G4 to, ano tayo dapat? Burahin ko to. Sorry, wag. Wag nyo gawin pala joke. Wag yung ganun. Unfilter nyo. So, ito, up to dito. Yan. Yan. And awa na. Hindi ibig sabihin na dapat 100% yan. Again, iba-iba kasi ang percentage rate per year. So, ganun ulit. Kunin ko lang yung, palakihin ko lang to. Yan. So, tapos, kunyari again, pipiliin natin. So, yung kanina, sabi ko, diba, Cebu sa Pangasinan. So, kunyari, Cebu. Sinerch ko, kunyari, Cebu, lalabas yan. Okay, Cebu pa lang na-click ko. Gusto ko dagdag si Pangasinan. Pag nag-search ka, nakalagay Pangasinan, lalabas yan, tama. O, kunyari, Pangasinan, binuo ko. Yan, lumabas na siya. Pag click ko lang tong okay, nawala si Cebu. Pansin nyo, nawala si Cebu. Ganito gagawin nyo. Kunyari, dadagdag ko si Cebu, Cebu.
click mo tong add current to select filter para pag inad ko siya, ibig sabihin yung inad ko na Cebu na yan, kasama siya sa mapifilter. Tapos ganyan. Okay, ganyan yung nangyari sa kanya. Tapos ito yung kanyang part na yan. So, ayun, at least nakakita nyo. So, ulitin ko, ito ay another way lang para ma-clean, para maayos. Again, kanya-kanyang diskarte. Yung pag-multiply, ako sa akin lang to. Ito kasi yung nakikita kong pwede lang isolve dito eh. Ito lang yung nakikita ko eh. Ito lang yung mga nakikita ko na yan. Okay? So, next, gagamitin natin ulit ito mamaya Gagamitin ko to ulit mamaya. So, next is sheet 2. Okay, sa sheet 2, anong meron? Meron tayong product name, brand, category, price, quantity, order. Tapos, hindi siya nakalagay sa table. Una, wala siya sa table. Okay. So, may ganito. So, kunyari, click ko, control A mo. Click ko, control A. Okay. Pwede ka mag-control T. Again, pwede mong click yung control T. Kunyari, control plus T. Kunyari, select all mo muna to. Select all, control T. Tapos, may lalabas na ganyan prompt. My table has a header. Basta click mo lang yan. Okay. Diba ganun na siya? Tapos ano napansin nyo? Nilagyan niya ng design na. Nilagyan niya na ng kulay. By default, ito kasi. So, pwede mong adjust siya na. Pwedeng ito, pwedeng ganyan. Ito yung mga kulay. Yan, pwede yan. Tapos ano napansin nyo? Meron na siyang filter. Napipilter mo na siya. Yun yung mas pinaka-shortcut actually. Baka kung gusto nyo. So, at least, kunya, nagdagdag ako. Kunya, nag-insert ka dito. Insert ka. Kusa na siya, may column. Papangalanan mo na. May filter pa. Nagets yung ano. So, assuming, diba, assuming nga, may price, may quantity. So, ito, kunyari, sales. Lagay ko sales. Ilan yung sales niya? So, itong price, times yung quantity. Kasi, quantity yan eh. So, pinagkaiba lang yan. Tapos, lahat, nagda-dynamic. Nagsosolve sa lahat. Okay, yun yung pinagkaiba naman ni Control T. Ulitin ko yung kanina, manual kong ginawa. Kumbaga, inayos ko to. Para lang again, bakit mo hindi tunuro sir agad yung Control T? Kasi, guys, ayun nga, gusto kong muna ipakita sa inyo yung manual way para magawa mo siya. Para at least mapakinabangan mo. Para at least hindi yung puro ka shortcut. Ngayon, pag kunyari pinagawa sa'yo someday in the real world na, uy, paano mo nalaman na ayusin tong ganito? Diba? So, at least kasi to, alam mo yung manual, alam mo yung manual part, naka-underline pala to, no? Tapos, ayun, naka-underline yun. Tapos, alam mo yung manual, alam mo yung shortcut. Tapos, ito naka-control C. Tapos, ito naglagay na ako ng ganito. Okay? So, ayun, ngayon, may napansin kayo. Hindi, yung formula, nung naglagay ako dito, di ba ganito, no? Kanina dito, yung formula ko, sabay formula ko. Yung formula ko, parang, eto, ano ko lang, ano ko lang. Ayan. Yan ako lang yan. Makikita mo, ito, multiply dito. Specific sa cell. D4 times E4. Tapos as is, din drag ko na pababa. Tama. Ngayon, pagdating dito, pansinin nyo. Nung naglagay ako, remove ko lang ulit ito Ay, ito ako dapat. Control C, delete. Yan. Okay. So, kunyari, dito ako nag-equal. Nag-equal ako, nag-control T kasi tayo bagay, nag-control. Nag-equal ako, click ko to, times, napansin nyo yung lumabas, at price, meaning naka-focus siya dun sa price, sa column na price, tapos times quantity, ganyan. Tapos, automatic niyang nilagay. Nakikita nyo yung pagiging dynamic di table, control T. Pag kino-convert mo siya sa table, kahit anong ilagay mo, i-convert niya na sa lahat yun. Lalagyan niya na lahat yun. Okay? So, nakita nyo siya. So, ngayon, balik tayo sa tanong, ilan ang sale ng Coca-Cola? Kunyari, filter muna natin, no? Ano yung mga brand? Ano muna? Ito yung mga tanong, no? Ano yung mga brand ng Coca? Ano yung mga category? Ano yung mga tinda ni Coca-Cola? Or ano yung, sorry, ano yung mga, ano ba pwede kong sabihin? Hindi ko kasi sure kung pare-parehas eh. Wait lang Kunyari, sa category, kunyari, biscuit. Sino ba yung biscuit? Si Oreo lang. Okay. Next. Sino si Candy? Chocolate lang. Yung part na yan. Okay. Okay, another thing din pala guys, no? Sorry, before natin ano yun to. May napansin kayo? Nakalimutan kong gawin din dito kanina. Sayang. Pero, wait lang, hanapin ko yung original. Ito, original. Kunin copy ko muna to. May kinakopy lang ako na table. Dagdag akong table, lagay ko siya dito, tapos paste ko siya as value, tapos kunin ko yung header natin.
Ayan, balik ko lang ulit ha. Binalik ko lang kanina. Ito yung sheet 2. Similar siya dyan. Okay. Now, before pala kayo mag-proceed dito guys, ganito. Pansin nyo to. C2 Great Days. So, parang may nakikita ba kayong... Ang inaano ko guys is, i-try nyong i-select all. Tapos, meron dito yung, saan ba yun? Delete duplicate sa data. Ito, remove duplicate sa data. Remove duplicate. Ngayon, tignan mo. Tapos, lahat nakaselect naman. Ngayon, tignan mo. Ayan, no duplicate found. Kailangan nyo check yan eh. Kaya dito, balik tayo dito. Kunyari, dito. Or sorry, dito. Nasiselect talaga yung dito lahat niya. Teka lang kopyahin ko lang to. Lipat ko lang to kasi ano ko lang to. Tapos lagay ko dito. Yan. So check natin yan. So check natin na remove duplicate sa lahat. Oh, no duplicate found. Diyan, lagi nyo check yun guys ha. So, sir, ano pong impact? Bakit po diniremove yung duplicate? Kasi guys, nakaka-impact yan sa ano natin. Dito, sa tulad nito, wala naman palang duplicate. So, yun I mean, kasi nag-doubt ako kanina kasi nakita ko ng 15-15. Day 15. Day 15, ito yung, ibig sabihin pala nito, nyari, ano yung mga nabenta ng day 1? Ang mga nabenta ng day 1, Coca-Cola lang, soft drinks. Nakabenta kami ng 4 at the price of 4. So, ang kita ko, 4 pesos. 48 pesos lang. Okay, yun lang yung nangyari. Eh, ano yung benta mo nung day 4? O day 5? Nung day 5, nakabenta ako ng candy lang, which is yung chocolate. Tapos, apat-apat. Tapos, pansin nyo, nagmukha siyang duplicate sa part ko kanina nung hindi ko to tinitignan. So, anong nangyari pala, ibig sabihin, order number, ibig sabihin, kunyari, si Jimwell, order number, yung transaction number niya nung pagkabili niya, ito yon. So, siya yung bumili ng 4 na yan. Wala mang pangalan, pero may transaction siya or yung order number. Kasi ito rin, ibang tao or ibang reference to. So, unless, kunyari, assuming similar sila, yan, duplicate yan. Consider na duplicate yan. Wala kasing same na transaction sa isang araw, tapos same na tao. Parang lagi nagge-generate ng iba-ibang order number or something. Parang kung nag-mall kayo, 'di ba, kunyari titignan nyo, merong reference number doon or transaction number doon. Iba-iba yung transaction number per tao. For example, 2 tao magkasunod, same ng pinamili. Same na kung kumuha sila ng same na item, pero hindi magsi-same yung transaction nun. Kasi magkaiba silang tao. At the same time, magkaibang transaction yung nangyari. Okay, again, natandaan nyo. Kaya gusto ko sa inyong ipa-emphasize na lagi nyo pag binigyan ko kayo ng table, check nyo yung duplicate. Mag-remove duplicate kayo. Again yun yung una. Bago kayo mag-control T or ayusin yung ganyan. Okay, sana clear tayo sa ganung part. So, tulad nito, no, kung titignan mo, no, mukha siyang duplicate, pero dahil key order number, hindi. Pero madidelete yan. Pwede yan madelete. Paano, sir? Mangyayari yan pag ganito yung, kunyari, nag-remove duplicate ako. Tapos, dito, di ba nakita nyo no? Pag na-remove ko yung order number na yan, may na-remove. 1 duplicate values found and remove. 22 unique values remain. Nawala yung isa doon. No, ngayon, kung titignan nyo, pag tinignan ko na yung day 5 na yun, isa na lang siya. May nawala kasing isa. Tama? So, kasi hindi ko na consider yung order number, pero bias yun, guys. Okay? So, again, iba ang transaction per day, iba yung mga nangyayari. Okay, so ayun, balik tayo dito. So, ayun, nagkaroon na ako ng sales. So, yung sales, kinumpute ko lang to calculated ko lang to. Ito na yung Coca-Cola. So, ayun, ano yung, kunyari, tinanong ko kayo, ano yung ilan yung benta o ilan yung quantity, ilan yung nabenta. So, ganun ulit, subtotal. Lagay kayo dito, no, subtotal. Subtotal 9, tapos dito na lang. Close. Yan. Tapos, ilan yung quantity na nabenta? Subtotal. So, 9. Close. Yan. So, at least alam ko. For example, sabi ko, guys, ilan yung nabenta nung day 22? Saka day 23? Kasi usually dito, I mean, kunyari, may mga significant na araw kasi, again, sa real world kasi, ang tanungan usually, kung saan yung mas marami, kunyari, lalo pag sales. Pansin nyo, pag may sahod, kung kailan yung sahod, kunyari, kinsenas katapusan, magtatanong yan sa kalinggo. Yan kasi yung mga malalakas na sila, lalo yung mga nag-work dyan, alam nila kung kailan yung mataas yung may customer or what. So, for example, pag 15, kinsenas katapusan. So, kunyari, gusto natin tignan, ilan yung benta natin ng kinsenas sa kakatapusan? Assuming February to.
Okay, yun. O, may sale kami na 236 kinita. Ano yung mga yun? Ano yung 236? Naka 16 na quantity tayo na benta. Ano yung mga tinda na yun? Canned good o yung Century Tuna sa choknut. Yun na yung binenta natin. Kumbaga, ganito yung mga kinita natin. Ganun yung nangyari. Okay, again ha, tandaan nyo yung part na yan. Yan yung mga kinikita-kita na yan. Tapos again, pansin nyo, iba-iba yung order number. Alam ko, may 16 item ako na benta for inventory purposes to. Tapos sa sales, ano yung kita? Okay, tapos saka na lang papasok dyan yung mga markup, markdown, or yung something. Again, depende yan. Depende kasi yan eh. Kasi may kinoconsider pa na mga, di ba, revenue. Parang, kung gross to, iba pa yung revenue. Kasi sa total revenue, i-deduct mo yung mga cost ng item. So, kaya nga, pag nagkaroon kayo ng mga ganun, titignan nyo, kayo dapat yung nakakaalam. So, kunyari, ang napunta sa inyo is about sales. So, siyempre, kunyari, ang tanong ko, ano yung kinita niya? Yung actual na kinita niya minus yung taxes, minus yung mga tawag yung markup cost o yung mga cost. Yung, kunyari yung ano sa kuryente. Kunyari may kino-consider per day, nakakagamit kami ng kuryente na ganito. Ito yung kilowatt. Possible ganun yung scenario mapunta sa inyo. Kasi kailangan nyo i-consider lahat ng factor na yun. Hindi lang yung nakita mo, may price, quantity, multiply mo, ito na yun. Sir, present ko, ito yun. Eh, ang tanong ko, sabi ko, oh, bakit? Bakit ganun? Hindi mo kino-consider yung kuryente. Hindi mo kino-consider yung cost nyo per day. So, pwedeng, kunyari, may cost per day na. Kunyari, ito yung kilowatt ng kuryente, ito yung something. Ganun yung mga nangyayari. Ha? Okay. So, ayun, balik tayo. So, aside from it, so dito na tayo papasok doon sa tinatawag natin na pivot table. So, again yun lang naman yung mga ano ko dito, highlight ko dito. So, paano mag-filter. So, dalawang klase ha. Una, ito, yung manual na pag-clean up, paglagay ng mga operation, tapos yung pag-ayos according sa gusto mo, paglagay ng subtotal, gamit na gamit yung subtotal even sa real world. Even sa may percentage. Then, sunod yung, remove ko lang to, hindi naman kailangan to. And sunod is yung control T lang. Control T, automatic niyang ginagawan siya ng maayos na table plus naka-filter na. Ready filter na siya. Tapos naka-align. Kung pansin nyo, no, yung kanina, meron ba akong copy nung kanina? Wala na kasi yung copy nung kanina. Yung magulo pa to. Yung magulo siya kanina. Pag kinontrol T mo yun, ganito na yung design nun. Matik ganyan na itsura nun. Ganyan ang magiging itsura niyan, yung part na yan. Ganyan na as is. Baga parang aalay na siya, kung makita mo, naka calibre 11. Default na siyang calibre 11. Ganun yung nagagawin. Tapos meron na siyang column header. Tapos naka filter na. Kahit gaano kagulo yun, ganun yung kakalabasan niya. Okay? So, ayun yung dalawang way. Now, meron pa ibang way para mas mabilis. Kasi dito, medyo tedious eh. Paano tedious? Kunyari sinabi ko sa inyo, ano yung benta nung day 1 nung Coca-Cola, tapos, kunyari, Royal. Kunyari, yung soft drinks, tapos Royal, saka Cobra. Ilan yung quantity? Diba, parang ang tedious kasi, assuming nga, iba brand mo. Parang yung kanina dito nangyari. Parang, kunyari, hahanapin mo yung ganto, kunyari Bukidnon, Bulacan, something. Tapos, filter mo lang sa Bulacan si Malolos, filter mo lang sa Camarines Sinaga, filter mo lang si... Medyo matagal na nagigets yung point ko. Parang, mabilis to, in a sense na nakaka-calculate na lahat. Pero, what if ang dami kasi nung kailangan mong condition na filter? Kasi sa real world, ang dami niyan. Hanggang dito yan, guys. Kasi hahanapin mo pa, parang kunyari, population. Kunyari kung may 2021, 2022, 2023, up to 2025. Diba? Ang dami nun. Ang dami mo titignan. Ang dami mo i-consider. So now, dito natin ipapasok yung tinatawag na pivot table. Ano naman po yung pivot table? Si pivot table, na shortcut natin or nagagawan natin ng way para mas madali natin ma-highlight yung mga pangailangan. For example, paano gagawa ng pivot table? Click ka dito. Kaya na-click ako dyan. Control A. Sorry. Wag. Control A. Napili ko na yung table mismo. Tapos, meron dito nakalagay insert. Nakita nyo to insert? Insert. Tapos, ito yung pivot. Pivot. Tapos, from table range. Yan. Ngayon, napansin nyo, may ganito na. Ay, sorry, mali ako ng ano. Wait lang ha. Huwag dyan. Hindi kasi. Lumilipat kasi siya eh. Tayo dito. Control A. Insert. Insert pivot. Tapos, from table. Tapos, existing. Ito na new worksheet. Ibig sabihin, pag naka-new worksheet, gagawa siya ng bagong sheet. So, kunyari gusto ko existing worksheet, dito lang siya pupunta. Destination is valid. Must be valid reference. So, kung lalagay kaya ito.
Wait lang ha. Dapat malalagay ko siya dito. Existing worksheet. Choose where the pivot table. Okay, dyan. Ayun, pipili pala yun. Sorry, sorry. Ulit ha, ganito. Pili, ganyan. So, dalawang klase. Insert. So, pag nag-insert ka, kunyari, from table range, una, pag new worksheet, guys, automatic nagke-create. Nakita nyo, nag-create siya. Ngayon, medyo tedious or something na parang kailangan ko pang maglipat ng tab para makita yung pivot. Na-gets nyo yung point ha. Kunyari, ito yung ina-analyze ko. Kailangan ko pa lumipat para makita ko yung summary. Medyo nakaka-off or something. What if, ganito na lang gawin nyo. Delete ko lang siya ha. So, balik tayo dito. So, ganun ulit. Control A, insert pivot, insert, tapos existing, tapos pili ka ng location. Kunyari dito. Location, dito ko ilalagay. Tapos okay. Yan, meron akong ganyan. Now, ano napansin nyo? Wala pang lumalabas na kahit ano. Ayan na, wala pang lumalabas na kahit ano. Ngayon, bibigyan ko yun ng category. Kasi ganito ang function ni pivot. Ang gagawin ni pivot, sinasummarize niya na yung data mo according sa gusto mo. For example, gusto kong makita yung mga per category. Tapos, ilan yung sales nila per category. Parang ito yung pivot ko, di ba? May pivot akong ganyan. Tapos, nakita nyo may lumabas na pivot table field sa gilid. So, kunyari, kinlik ko to. Nawala. So, pag kumlik ako dito, lumalabas yung pivot table field. Tama? So, kunyari, pag click ako dito, wala yung pivot table field. So, kunyari, gusto mo lumabas doon para lang ayusin to, okay lang. Kunyari, balik ka dyan, click mo, yun, lumabas siya. Ngayon, again, sabi ko, gusto kong makita yung benta per category. So, click ko yung category. Kunyari, click ko tong category. May lumabas na category. Kanta nyo. Tapos, gusto kong malaman yung number ng sales nila per day. Sales na. Yan, sum of sales. Napansin nyo, may nakalagay. So, biscuit, yung sum of sales niya, ganyan. So, kunyari, tingnan natin dito, balik tayo dito. Kunyari, filter ko dito. Filter ko dito yung biscuit. Ilan yung benta nun? Okay, nag-iba. Sorry, nag-soft drinks kasi dito. Ito, tanggalin ko rin to. Pakita ko lang dito. Yun lang. Na-filter kasi nangyari. Pero anyway, huwag niyo pansinin to ha. Huwag niyo pansinin tong part na to. Kasi nag-adjust siya according sa column eh. Pero, tingnan niyo, tatandaan niyo. Sabi na, sa biscuit, may 166 na sales. Okay, remove ko yung ating filter dito. Ayan, ang nakalagay dito, ayun no, biscuit 166. Ayun na, huwag niyo pansinin kasi naka-align eh. Kumbaga, ito, susunod lang to dito eh. Nakaganon lang siya. Hindi ko, yan, tapansin, candy. Ilan yung candy? 175. O, check natin. Ilan ba yung benta ng candy? 175 daw sabi. 175 ba? O, 175 naman base dito. Tama? So, pansinin nyo, sino mas mabilis? Di ba mas mabilis kay pivot? Bakit mas mabilis kay pivot? Kasi alam ko na yung summary. Okay, sir, alam ko na po. Alam ko na po yung benta per biscuit. Nakita ko ng ganyan, sir. Nakita ko na. So, ayun, kunyari, gusto mo baguhin to, format, alam ko pwede itong baguhin eh. Pwede itong i-rename eh. Format cell. Ay, hindi. Joke lang. Pwede ito i-rename eh. Parang kunyari, category. Ayan. O, diba? Tapos ito, click mo to double cell. Sales. Sales per category. The sales na lang. Okay lang yun. Yan. Ay. O nga no, excess. Ayan. Sales cat. Okay, so ayun, may total ako. Nakikita ko siya. Okay, so again kunyari, gagawa pa ulit ako pivot, pwede ulit. Kunyari, control A. So ganito ha, it's either dalawang klase. Kunyari, dadagdagan ko. Kunyari, category per biscuit. Tapos sunod naman, gusto ko per quantity naman, per product. Gusto ko quantity per product. Paano naman yun? So again, ganun ulit. Control A, insert pivot, tapos insert pivot, tapos existing worksheet, lagay ko dito. Tapos okay. Lumabas ulit siya. Tapos, gusto ko per product. Tapos, ilan daw yung quantity na nabenta per day. Ayan. So, edit nyo na lang to. O, kunyari, product name. Product, tapos yung sum of quantity. Okay naman na yan. Ngayon, ano yung hina-highlight ko or gusto kong ipakita sa inyo? Kasi ganito yung mga magiging tanungan in real world. Tatanungin kayo ng boss nyo. O, ilan yung benta natin ng week 3 sa ganitong category? Kunyari sa mga soft drinks, ilan yung benta? Diba? So, parang kung ang dami ng data mo, assuming 10 million yan. Ang dami niyan, kahit sabi mo may filtering yan,
may mami-miss out na may mami-miss out ka dyan. Unlike kay pivot, masasama rin na. So, kunyari, tinanong ka ng boss mo, sabihin ng boss, ano yung top 10, ano yung top 3 na category na malakas yung sales? Diba, may ganun, no? Ano yung top 3 category na malakas yung sales? Dito, nakikita mo na parang, oh sir, 600, sunod si 190. So, eto sir, pwede ko ba tong, alam ko pwede tong i-sort eh. Para pagkakaalala ko guys, pwede to i-sort. Ayan, no? Another story mamaya na yun. Close ko to ha, close. Ito pa yung kagandahan ni pivot. Tingnan nyo ha. Kunyari, assuming ang dati niya. Kunyari ito. Kunyari, nakatago tong table. Hindi mo nakikita. Kunyari, tinago ni boss. Tago niya. O, tago ko to ha. Hide. Nakatago. Sabi na, uy, ano yung mga nabenta? Ano yung mga nabenta sa canned good? Ano yung mga yun? Ano yung 600 na yan? 'Di ba sabi mo top yung canned good na maraming nabenta. Top tayo sa sales ng canned good. Ano yung mga item na yan? Hindi mo nakikita dito ano yung item. Pwede mo i-click to, kunyari ganyan. Pag click mo yan, double click mo, lumabas. Sir, sabi po, yung mga product na yun, si Century Tuna, si San Marino, Century Tuna saka si San Marino po. Tapos among sa kanilang dalawa, mas marami pong benta si Century Tuna, obviously. Tama? Parang gano'n. Kunyari, parang pwede ko pa i-filter. So, parang nag-create siya ng, okay, mas marami siyang ganyan. Yan, nakita ko siyang ganyan. Tama? So, naglabas ng details. Kumbaga, nag-create siya ng another details. Pag nagkiklik ka sa loob ng pivot. Now, ngayon, gusto mo talagang makita yung dito, pwedeng ganito na lang gawin mo para mas madali mo siyang ma-highlight. Diba? Ito na yung pivot. Hindi ko kasi sinasabi na pang isa lang yan. Parang, for example, dagdagan ko ng product name. Mumove yata kasi to. Remove ko lang muna to ha. Delete ko muna to. Ayan. Ayan, balik tayo dito. So, dadagdagan ko ng product name. Ayan. So, nakikita ko na. Okay, oo nga, no. Yung canned good ko, naka 600. Century sa San Marino. So, alam ko kung ano yung mga top product ko. Top product sales ko sa mga ganyan. Diba? So, ayun, nagdagdag ako. Diba? So, napansin mo, canned good, ito yung mga benta. So, kunyari, tago ko yan. Ayan, nakikita ko to. Ayan, tago ko to. Tago. Ito, ayan na, napapansin nyo, nagiging minus. So, pag yan, kunyari nakita ko ganyan, kunyari plus sign ko, lalabas siya na ganyan. So, may 600 na benta, ito yung mga amount niya. So, yun yung may kagandahan pag nagdagdag ako. Ngayon, kunyari gusto ko dagdagan ng price. O, saan mo price? So, ano yung price nung mga part na yan? So, per category, ano ba yun? Okay, 41.5 kada isa, tama ba? Yung Oreo natin, nagsam kasi to eh. Wag, joke lang, nagsam. Wag to ha, wag to ha. Wag, hindi ko sinasuggest to kasi anong nangyari, ilan yung Oreo dito. Pag-click ko yan, pag-click mo yan, dalawa kasi yung Oreo, pero supposedly, dapat yung Oreo, ito yung actual price. Napansin nyo? So, wag pag gano'n na, pag mga price yung pinag-uusapan, tas pinibot nyo, ingat kayo doon. Unless talaga 1:1 yung, kunyari, isang biscuit lang naman talaga per ganito, hindi ganun. So, dito kasi anong nangyari, sum of price, kumbaga, kung ilan yung Oreo na nakita nito, isasum niya yun. So, anong ending, pag tinanong, kaya pala ang laki ng kinita niyo sa Oreo, overprice kayo magbenta eh. In which hindi naman talaga kasi kung titignan mo dito yung Oreo natin 20.75 lang sa isa. 'Di ba? So parang ayun yung nangyayari. Tapos ayun pala no, dito no, kunyari gusto mo makita na wala, sir, hinide mo eh, paano ko makikita? Pwede mong click na ganyan, lalabas yung C. Yan. Or ganito, kunyari ganyan. Pwede ganyan, 'di ba? Click mo dalawa. Basta yung in between, kung saan yung alam mo may hide, ganito mo gito. Kunyari, unhide, lalabas na siya. Yung part na yun. Okay, ayan yung mga ano ha, ayan yung mga benta, ayan yung something. Tapos dito dagdagan ko na lang dito yung isa, yung kaninang ginawa natin. Yun yung pinakamaraming quantity na benta. Remove natin to no, hindi kasi ano yan. Okay, tapos balik ko yung kanina. Insert, pivot, tapos gawa tayo ng ay sorry, mali. Ba't tayo? Dito insert, pivot, existing, dito dadalhin. Okay, tapos ang ilalagay, product, tapos ilan yung nabenta. Ayan. Sum of quantity, ito yung product. So, pinakamarami. So, alam ko pwede ito isort eh. I know, parang, alam ko dito yun eh, pwede yung isort. Alam ko pwede ito. Alam ko may sorting to guys eh. Parang masasort na yung ano, no. Sort A to Z, no.
Kasi product name eh. Pero alam ko talaga pwede i-sort yan guys. Wait lang ah. Ito yung field. Value field setting. Ayun, ito pa pala guys, sorry. Kunyari tulad nito. 'Di ba sum to? Sum ng quantity, ilan yung quantity na nabenta. Kunyari for example, ito yung field ito yung pivot table field. Pwede mo pa siyang i-operate dito. Hindi ko nakikita kasi meron ako dito. Ito, kunyari ito. Right click ka diyan, o click mo 'yan, may lalabas dito, 'di ba? Parang kunyari gusto mo i-remove yung value field, mare-remove siya. Or kunyari, sabi quantity, pwedeng ito unclick mo lang para hindi na lumabas. Ganyan. So ngayon, kunyari click ko to, meron ditong field, value field, tapos naka-default kasi na lagi sum. So kunyari gusto mo count lang nung nabenta. Ayan. So count nung quantity. So ilang quantity ba yung nabenta nung ganun. So alam ko na quantity. So ngayon kaso nangyayari dito, hindi naman so bagay. Eh naka-count siya, count of quantity or pili kayo diyan, kunyari average, minimum, product multiply yan ha, standard deviation, ganyan. Although ang common lagi naman is sum sa count, tas average. Pero nakadepende yan. So parang for example, ano yung average sale? Ano yung average quantity? Or something. Ayan o, naka 4. Average of 4 quantity. Kasi 4 naman talaga lahat yung dinefault ko dito eh. So, kunyari yung count, balik tayo sa count, naka-count. Ayan, count yan. So, ibig sabihin, tama ano, ilan tong count na to? Paano nalaman yung count na yan? Sa candy, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, tama, 7 sila. Yun yung binibilang. Ilang bilang yung ano. Count nung item category. Hindi yung mismong quantity. Parang nangyari, ilang count siya. So, yung count, guys, tandaan no, yung count dito, ang nangyari is, binilang kung ilang item to. Parang yung count na yan. So, parang, kunyari, sa century, ilan sila. So, kunyari, pag click to, ay, joke. Ito. Yan. Yan, apat na century. So, day 29, 22, 15. Ito yung mga quantity. Ito yung actual amount. Pero, ilan yung century 2 na? Ilan yung actual count niya sa data? Kunyari, ilang rows siya sa data. Ganun yung naging bilang ng count. Hindi niya binibilang yung mismong Tandaan yung part na yan. Okay, next. Aside from it, guys, pwede tayong ano pa ba yung pwede natin gawin dito? Remove ko na yung count sige, okay lang yung count na yan. Another is, kunyari sa day. So, alam ko talaga may sorting to eh. Hanapin ko lang paano i-sort Nakalimutan ko. Pero may sort talaga to guys. Parang, kunyari, isa-sort ko siya dito. Pwede yun eh. Parang, hindi ko makita yung sorting nila eh. Ayun. Ito. Yun, masasort natin. Ito guys, tingnan nyo, diba? Kunyari, gusto ko malaman ano yung pinakamataas na sales. Diba nakita nyo to, may selector field. Kunyari, pupuntahan ko yung product name. Or, ay, dalawa lang pala yung selector field ko. Product name, tapos sort ko A to Z. Ayun, naka na siya. Biscuit, candy, soap, or something. Kaso yung dito talaga, hindi kasi lumalabas yung sa may, sa may amount, value filter. Ayun. Ayun, to. Yun pala. So, for example, eto, remove ko lang to ha. Tapos, clear filter ko. Tapos, wala na. So, ayun, sa value filter, kunyari gusto nyong makita, ito may label filter, may value filter. Ayan, tignan nyo Sa label filter, ayan begins, pwede nyong lagay na, kunyari, begins with O. Kunyari, begins with, lagay ko dito, lumabas dito, with O. Pag-click ko yun, lumabas, walang Oreo. Walang kasi kunyari, product name. Walang lumalabas. So, ayaw. Hindi ko alam kung ano yung pinilter ko. Begins with O. Label filter. Wala eh. Hindi umobra eh. Pero anyway, mamaya na yan. Saka na yan. Pero dito tayo sa value filter. Tingnan nyo Sa value filter, pwede niya ipakita sa'yo yung top 10. Pwede niya ipakita sa'yo. Kunyari, sabi, ano yung mga less than 100 sales natin? Kunyari, less than 100 sales natin. Kunyari, less than 100. Ano yung mga yun? Lalabas na. Ito yun. So, ibig sabihin, pwede mong sabihin na, Sir, ito po kasi yung mga hihina yung benta natin eh. Yung Great Taste, yung Nescafe, usually po sa kape. Ibig sabihin po sa area, ibig sabihin na implication nun, ibig sabihin po sa lugar na to, yung tao hindi masyadong mahilig magkape. Ngayon alamin nyo, ano yung reason? Bakit? Magpapakonduct ng survey yun. Malalaman nila, kaya pala hindi nagkakape sa specific lugar na yun, yun pala, puro acidic yung tao.
O, ganun na, yun talaga yung value ng research sa nung data analysis. Doon sila nagkakaroon na parang kunyari, may amount ako may sinabi ka, may report ka na, sir, ito po yung about list na benta natin o yung sales natin. Si Great Taste, si Nescafe, usually sir, yung coffee siya, hindi po siya mabenta. Ang mga titignan na factor ni manager nyo or nila supervisor nyo, titignan. Bakit? Titignan nila. Marami kasing coffee shop. So, mas mahilig sila sa coffee shop. Another na factor, sir, nakita po namin mga acidic po yung tao. O, yun. So, yun yung mga factor. Ngayon, ano yung ibig sabihin? Ngayon, magkakaroon ng something na decision yan. So, mag-uusap-usap yan, yung mga tao, kayo, or even sasama ka dun so nag-report. Kakausapin ka, tingin mo, dapat pa ba ito ibenta or hindi na? Or ano yung pinaka dapat natin gawin para hindi ma-eliminate? Kasi hindi kasi, alam to ng mga nag-work, hindi kayo pwede basta-basta mag-remove ng product right away dahil nalaman nyo hindi bumibenta na madami. Kasi, bakit? Una sa lahat, may mga order yan. Nag-order na kayo 1 week before or meron na kayong kontrata sa kabilang company. For example, meron kayong kontrata sa ganitong provider, sa supplier nyo na para sa for 2 years, dapat nagpo-provide sila na ganito. Dahil hindi mabenta, ano gagawin mo? Ika-cut off mo. Hindi pwede kasi may mga kontrata yun. Hindi ganun yung decision. So usually, ang sinasabi nyo na or pag kayo na, ang gagawin niya, sir, ang suggestion po namin, i-limit. Kunyari, it's either magkakaroon kayo ng way para, kunyari magdadagdag kayo. Dahil nalaman nyo, may hilig yung iba sa coffee shop. Gagawa kayo na kunyari, naglalagay kayo ng thermos sa ano nyo, para easy timpla nila. Okay, dito na, kaysa bumili kayo sa Shale, ready timpla nyo na. Or, ang gagawin nyo, nagdagdag kayo ng product na kung saan, may kape kayo. Nagigets nyo yung point. Ganun yung mga decision making Kaya, sobrang halaga nung tayo yung nagde-decide ng ganito guys. I mean, sobrang halaga na pinoprovide mo yung input. Tapos, ayun na, ganyan guys nakikita nyo, data pa lang to. Table pa lang to. Pivot pa lang to. Iba pa pag may dashboard. Ngayon sa dashboard may kita. Click mo, sir, ano yung top 10 sales? Lalabas yun, kiklik nyo. So, yun yung pag-aaralan natin next week. May kita nyo na may dashboard. Kunyari, ilan yung benta, yan yung ganito. So, ayan, balik natin, no? Sa value field, so, remove ko to. Ayan, remove ko na yan. Remove, cancel ko na yan. Paano ba i-remove yung value field na yan? Clear filter, sorry. Ayan, tapos dito, wala namang clear filter. Sa value field, pwede yung top 10. Kunyari, top 10 na items per item. O kaya bawasan mo. Kunyari, top 5. Ano yung mga top 5 na nabenta? Ayan. So, ibig sabihin, sino yung top 5 na nabenta? Sila yan. Si canned goods, so sa canned goods, si candy, si biscuit, si soap, si soap. Ibig sabihin, ito yung mabenta sa lugar. Bakit canned goods? So, pag tingin mo, rural urban city pala siya or urban city. So, most likely, hindi mahilig magluto. Or, I mean, kunyari, parang condominium type yung lugar or something. So, parang mas gusto nila ng easy get something. Ganin, again, ando doon lahat ng decision Kaya, sobrang halaga nung nire-report mo to. So, actually, yung ginagawa natin, reporting part lang to Kumbaga, ikaw yung nag-gather ng data, kini-clean mo, i-report mo. Ngayon, meron tinatawag na business analyst. Si business analyst, a-analyze niya yun, kakausapin ka. Ano yung mga top 3? Sasabihan ka niya, ano yung mga top 3 product natin? Ano yung top 5? Ngayon, si business analyst, kakausapin si machine learning or si data scientist. O, gawan mo nga ng predictive learning to or gawin mo na predictive decision to na ano yung dapat natin ibenta after na ganito. Ngayon, kunya, for example, sabi, tulad nun sa kape. Yung sa kape, hanggang kailan natin dapat ibenta para at least kahit papano, para bago natin eliminate. May mga ganong decision point tapos saka sasabihin sa mga product owner or something. So, ganun kahalaga yung data. So, sana na, again, nakikita nyo yung halaga nung ginagawa natin na hindi lang siya basta na inaaral lang, na parang, okay, inaaral, ganito gumawa ng pivot. Hindi ganun yun, guys. May halaga kada value. Imagine mo, sales pa lang yung pinag-uusapan natin, yung mga product na yan. So, imagine nyo, kunyari, sinabi ko, ano yung mga top list product. Nagdagdag ako value filter, no? Parang, yung top 10, tapos yung less than or equal sa sales na ganito. So, ayun, may mga ganyan-ganyan yan, guys. Okay? So, ganun din. So, tulad dito, ganun din dito, sa kabila. So, I guess ito itutuloy natin. So, for example, ginanyan ko. Sorry, copy ko lang yun Highlight, tapos select all. Yan. Yan, nagana. Yan, sales ulit, tas ganyan. Yan, ganun ulit. So, parang, ito, naka-dollar. So, kunyari, dahil nakaganyan siya, hindi ko sure naka-select all ko na. Control T. Naka-control T. Naka-control T na nga. Naka-control T na. So, yun, pangit tignan. So, ito sa akin, para sa akin, pangit tignan na nakasagad yung table mo. Unless raw data siya. Ano na ibig sabihin sir sa unless raw data? Raw data na kumbaga, parang
Hindi pa siya yung edited. Raw data, dyan lang siya. Okay lang yun. Pero kunyari, kung i-present mo siya, lagyan mo siya lagi ng ganito. Yan. Yan. Tulad niya, natin siya naayos tingnan. Tapos, order date, something, order sale. Yan. Tapos ganun ulit. Kunyari, gagawa ko ng filter. So, amount na ba to? Currency naman siya. So, kunyari, gusto ko gagawin, insert tayo ng pivot. Insert pivot. Tapos, sa existing tayo. Tapos, dadaling ko dito. Dito. Tapos, okay. Okay, now, gusto ko malaman yung benta per region. Kunyari, per region, per year, sum of year lumalabas. Kasi number siya, naka-number. Per month na lang. Per month, tapos, ano yung sales? Yan. Yan. Nakita nyo? So, ayun. Kung napapansin nyo, sa north, ito nakikita ko na may ganito akong benta. Tapos, kung gusto nyo ganun ulit, gawin nyo yung ginagawa natin dito. Itong part na to, lagyan nyo ng ganito. Para mas magandang tignan. Para presentable. Tapos, ganyan. So, nakikita mo yung grand total, may blank. So, ibig sabihin, may yung mga aside sa region, may region na, ano to? Ano tong region na to? Hindi alam kung north, south, or west. Hindi nila alam. Parang gano'n. So, parang, kunyari, gusto nyo kunin ulit. So, label filter, value filter, top 10, or kunyari, top 5 na region, or by items, or, ayan, yan, lumalabas ng ganyan. So, hindi ko lang sure talaga yung sorting. So, hanapin ko na lang yung sorting. Try ko balik next week kung paano yung sorting. Kasi may sorting talaga yan. Yung parang pag sinort mo, magsasort kusa yung pivot na parang tulad na ito, base dito, una na dapat si June. 'Di ba? Dapat una si June diyan, tapos una dito. Ito tama na 'to. Tapos una na 'to, nasa taas na si South, tapos sunod si North, si West, then si Blank. Tapos naka-arrange, naka-sort na para at least madali mag-decide pag tinanong kita or tinanong ko kayo, ano yung top 5 sales natin dito sa ganyan part. Okay? So, ngayon guys, ganito mangyayari. May problem, may laboratory ulit kayo, which is dapat. Okay, again kailangan kasi. So, sorry, bakit natatambakan na kayo ng ginagawa sa akin? So, yung laboratory naman, next week pa rin naman din. So, sorry na. So, by pair naman to, dalawa naman kayo doon. Bibigyan ko kayo ng raw table. So, close ko lang muna to ha. So, ano ko